After a long travel at last, we reached Cornwall! Oh! Wide our legs and stretch our legs. Oras na? So nakarating kami dito 7:20 na, no? 7:20. Yan, si Joakim. Hi! Ilang oras yung biyahe natin? More than 5 hours kasi more than 5 hours. Tatlong beses siya tayo nag-stop. Nasa Cornwall kami, caravan. Yan, nag-book kami ng caravan. Siguro binok to ni Joe mga ano pa. January pa. Yeah. Yan, matagal-tagal na. So, mura pa. Nung binok namin siya, mura pa. Ngayon, medyo mahal ngayon, no? Oo, kasi season eh. Peak season ngayon. So, ayan. May tour natin. Meron silang ano, welcome pack. Tapos meron silang mga freebies. Yan, mga Cornish. The internet. Oh, here. So, yun. Meron siyang ano, ferry. Tapos meron siyang cooker. May teapot. May microwave. Ano pong meron dito? May mga plato na. Sino may ilaw? May wine glass. Nagdala pa tayo ng mga tasa-tasa. Meron pala dito. This is a nice caravan. Actually, tapos to fridge. 3 times, 4 times. This is nice, no? Malinis siya. Siyempre, bagong linis to, no? Yeah. Boiler. So, yun. May TV. Ito mga bata, wifi kagad ang hinahanap. May wifi siya, syempre. May free wifi siya. Mabuti na lang. Yun, no? So, toilet. Ayan. Ayan. Linis. Tapos, isang bedroom. Malaking bedroom dito. Tapos yung pangalawang bedroom, ayan. Ayan. Nice. So, welcome po sa vlog na naman natin today. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung experience namin dito sa Carnglaze Cavern. So, araw ng linggo to, nung nagpunta kami rito, wala pa yung mga rasons. Kasama namin yung mga bitugs from Liverpool. So, iniintay namin yung mga rasons. Darating sila ng mga Tuesday. So, kaming dalawang family pa lang ang nagpunta rito sa Carnglaze Cavern. Ang Carnglaze Cavern po ay mining site na naging tourist site dahil sa ganda ng nabuo dulot ng pagmimina ng mga unang panahon. Yan, malalim ang nahukay na ito. So pagka naglakad po tayo pababa dyan, which is may mga ilaw-ilaw para makita natin yung effect ng kung paano talaga nagtatrabaho yung mga miners before. It took us an hour para makarating dito sa Carnglaze Caverns from Paul Down Holiday Park. Malayo-layo siya. So ito yung first itinerary namin. At linggo ngayon, kaya tahimik, hindi masyadong matao. Pero marami pa ring turista yung nakasabay namin dito. Sa dami po ng mapupuntahan dito sa Cornwall, kailangan na iplano ng mabuti yung mga lakad ninyo. So kami, we will be staying here for a week. The first one on our itinerary ay dito nga po sa Carnglaze Caverns. So may bayad po ang pagpunta rito, so hindi siya libre. Ang ticket ay 26 pag family po, 2 adults, 2 kids. So si Seb ay under pa sa kids dahil 15 years old pa lang siya. 2 to 15 ang kids po rito. Tapos pag adult naman ay 10 pounds. Tapos pag bata 6 pounds. Ito na po yung makikita nyo dito, yung lake na nabuo. Napakalinaw ng tubig.
Siguro malamig dyan. Malamig talaga dahil ang temperature nga dito is 10 degrees po. Kaya kailangan medyo naka-jacket ka. Kakaibang experience talaga. Hindi normal na pinupuntahan mo lang. First time ko lang makapasok sa ganito kalalim na kuweba eh. Tapos meron pang makikitang magandang tubig dyan. Yan. So ito ay isa lang sa part ng tour site. Ito yung isang part niya, yung pub. So ginagamit daw na pub yan ng mga minero nung unang panahon. Tapos meron din siyang parang concert site. Ayan, meron siyang stage dyan. Ginaganap ang mga concerts dito. Kakaiba yung sound dito dahil nasa loob ka ng kuweba. So pagka may mga equipment na mga sound system diyan, sigurado ibang experience ang mararanasan mo pag may nagpo-perform ng live diyan sa stage. Yan. So after naming maggala dun sa kuweba, yung mga bata ay nag-decide na gawin tong gold panning. Yan. So parang 6 pounds ang bayad dito. So tutubos ka ng token dun sa may office nila, tapos ibibigay mo lang sa mga staff dito, papayagan ka ng mag gold panning dito. Yan. Iniwan namin yung mga bata rito, siguro mga 2-3 oras silang gumagawa niyan. Habang nangyayari ito, meron kang maririnig na mga performers dyan sa labas. Meron parang mini stage na makikita nyo mamaya. Tuloy-tuloy lang yung live music. Kaya hindi ka talaga mainip dito kahit na umuulan. Makikita mo yung rainforest, tapos maririnig mo yung live music. Maganda talaga. Ang galing. Sarap lang magstay dyan, no? Kahit na maghapon kang magstay doon sa may nagpe-perform ng live doon, tapos nagkakape-kape ka lang. Nagsiserve sila ng tea at coffee actually. Hindi ko sure kung may alcohol, pero yun nga, maraming nag-stay lang dito para manood makinig ng mga live bands. Kami naman dahil tourist mode at holiday mode, yan, pa gala-gala kami. Syempre, in-explore namin yung pwedeng makita rito. So yan, nakita ng mga bata tong game na to at yan, pinaglaruan nila. Enjoy na enjoy sila. Minsan lang magkita-kita tong mga bata, mga anak namin, at buti na lang at nagkakasundo-sundo sila. So we're all having a good time. So after this, we decided to do the hike. So ito ay mga 20 to 25 minutes, depende kung gaano kakabilis maglakad. So ang taas nito ay 150 meters. So medyo mataas din siya. Nakakapagod. Buti na lang madami kami at yung panahon hindi naman umuulan. Paulan-ulan pero patigil-tigil, so okay lang. So nga, walang kapote oh. Nandun na sila. Ano isa? Sula na ka rin, mumuna na lang. Talaga? Kailangan may raincoat ka. Kasi umuulan bigla. Sa cave, it's about 10 degrees sa loob. Oo, sa loob ng cave, mga 10 degrees Celsius. So, malamig. Maginaw. Ang dami rin naglalakad, oh. Yan. Mataas na tayo, ha? Woo! Umuulan. So this is our first day here sa Cornwall. Sunday ngayon. Yung mga kasama namin taga Lake District wala pa. Dadating sila sa Tuesday pa. So
Pero bukas may lakad na rin kami. Sa tayo bukas? Sa ano siya? Muna tayo ng St. Ives, tsaka Carbis St. Bay. Ives. Tsaka Carbis Bay. Carbis Bay. Yun. Gutom na ako. Kain muna tayong mani. Sa parking na to, no? So parang umikot nga tayo. Dito isa parking. This is the other parking pala. Parking area. Uy, shit. A few moments later. So after namin sa Carnclays Cavern, so nag-decide na kami na umuwi. Pero bago kami umuwi, dumaan muna kami dito sa Port Lieben. It's 12 minutes away from our caravan. So we decided na dito na maghapunan. Yan. So ayan, nandito kami sa Port Lieben. Dito na kami nag-dinner. Fish and chips, saka burger na naman. Low tide, oh. So ito pong Port Lieben ay isang fishing town. Yan. Marami rin nagpupuntang turista rito dahil sa ganda ng view. Maliit lang siya. Ang parking nga pala dito after 5 ay libre na. Hindi ko alam kung magkanong parking pagka before that. So dumating kami nito hapon na, kaya hindi na kami nagbayad ng parking. Pero pahirapan pa rin ang paghahanap ng parking space dito dahil sa dami ng mga turista. Sa Cornwall talaga kakaiba. Ang dami mo talagang mapupuntahan. Iba-iba. Iba-ibang view. Ito po ay kung diyan ka nakatira, how I wish. Siguro pag gising mo, kita mo dagat. Malamang ang mga properties dyan ang mamahal. It's the best time talaga to bond as a family. Ito yung pinakamagandang gawin habang buhay abroad, hindi lang puro trabaho. Ito yung mga important moments na kailangan nating bigyang importansya while yung mga anak natin maliliit pa. Kasi ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang si Seb ngayon, kasing tangkad ko na. Mga ilang years pa, sigurado hindi na sasama sa amin yan pagka mag-holiday. Siyempre, mayroon na siyang magiging sariling lakad. But hopefully not. Sana kahit na lumaki na siya, sumama pa rin siya sa amin. Yun. Ang ganda, ang lakas ng alon po, kung makikita nyo. So ito, marami dito nagsiserve daw pag maganda yung panahon dahil sa lakas ng alon. Yan.
So ayan, we spent our time here hanggang sa dumilim. Nag-relax lang kami. Umupo sa isang bench dyan. Tapos nagpapalipas lang ng oras. Nag-i-imagine ng ng buhay. Mga gagandang nangyayari sa buhay natin. Kahit na maraming pagsubok na dumarating ay tuloy-tuloy lang. Mas marami yung positive kaysa sa negative. Kailangan lang ay manalig lang tayo sa Diyos at magpasalamat tayo palagi sa mga biyaya na binigay sa atin. Sana po don't forget to subscribe to our videos at to our channel. Sana by December makaabot tayo ng 1,000. Mabagal lang ano natin, pero hopefully sa tulong po ninyo ay ma-reach natin yung ating goal. By the end of the year maka-reach tayo ng 1,000 subscribers. Hanggang sa susunod po, mayroon tayong mga sunod-sunod na videos natin dito sa Cornwall. Kaya maraming salamat po ulit sa inyo.